So magandang araw kabole. Sa video na ito pag-uusapan po natin itong dalawang rookies po kabole ng Rhino Shine at ito pong rookie ng Ginebra na mga binigyan po na kabole ng mga comparison at pag-uusapan natin itong rumor regarding TNT. So hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So dito nga muna tayo kabole sa comments po ng mga fans kabole. How sure are you that JJ is not true? Everything has under the table, man. You don't know. Are your star players, so you do not know. Medyo tagilid ako dito. I mean, hindi ko magets yung point ni Kuya. Pero yung point mo ba na baka hindi umabot ng 4.6 million kabola yung pwedeng i-offer kay JJ. Now, ang point ko naman is more on the difference, no? That's not really the amount, no? The difference between yung kay Newsome at kay Helterbrand kabola. So, mukhang magkaiba tayo ng angulo. Kabola Mark Anthony. Joel De Guzman, basta magaling maglaro, gusto yan kunin ng Ginebra, walang duda. Walang duda sa comment mo, kabola, di ba? Lahat ka lang gusto nilang kunin, magagaling maglaro, di ba? Basta kahit nga ipalit nila, hindi magaling maglaro, yun naman yung kalawan nila, di ba? Basta Ginebra. Ronald Verbusidad, pa-shoutout, sir, shoutout po. Sa pinakamasipag po natin na nagpapa-shoutout, Sir Ronald. User QW, kanya opinion yon kasi naglalaro siya. Ikaw, ano ba napatunayan mo sa basketball? Puro paninira lang alam mo, reply ka kung meron na. Sabi niya kabola, hindi naman ako naninira dito eh. We are just tackling kabola, yung opinion po ni JJ. Hindi ko naman siya sinisira sa player, di ba? Kabola, sabi ko pa nga dun sa video, naiintindihan ko yung rason niya kabola. Pero yung mathematics lang, yung atin pong criticize kabola dun sa sinabi niya. Kasi nga tinetriple niya, yun pong salary rumored kabola ng isang Chris Newsome. Yun lang naman po yung atin po dito kabola. Now, unahin natin yung rumor, po? Kasi may post po si Mac Blur, kabola, isa po siyang social media personality sa Twitter. TNT not really too keen in pursuing Bearfield's agent Nadine Jamal, who was Mikey Williams' agent, having they're interested in DJ Mitchell too, managed by the well-respected agent Marvin Espirito, kabola. So, yun nga, So, sa mga TNT fans dyan na takam na kay Bearfield, ito ay medyo bad news sa inyo. First, sino ba si Mac Blur? He's a diehard TNT fan and maraming mga rumors na push in the past na sumakto naman. Kabole. So, he's telling us basically na because of the agent, kabole, medyo tagilid daw na kunin daw ng TNT ito pong si Bearfield. And of course, nakakalungkot yan for TNT, kabola, kasi in reality, di ba, they need talent now. Kabola, di ba, they need an injection of talent, kabola, to change the tides of their team kasi they are really on the downtrend, kabola. Ito po TNT. Di po ba? Now, if TNT, I mean, we understood naman kung saan sila gagaling, pero at the end of the day, di ba, parang dun mo maiisip na talagang talo dun sa naging fiasco nila with Mikey Williams is TNT, kabola, kasi pati itong interest nila kay Bearfield apektado na, diba? So that is really bad, kabola. On the other hand, sa MVP group naman, diba, knowing the relationship with the Blackwater, kung ayaw ng TNT, ba, gusto naman ng Meralco, diba? So if you look at it, diba, if Blackwater managed to get a contract of Bearfield, baka mas madali naman itong kausap, diba? At the end of the day, kabola, the personality of the player will still be part of the negotiation, di ba, kabola? Hindi lang naman yung agent yung magmamando dyan eh. So, for me, it will be a worth it risk for Meralco kung ayaw ng kuya nilang TNT, kabola. So, just imagine Newsome Bearfield in a one team, kabola. That will be a hell of a backcourt, kabola. Now, punta muna tayo dito sa mga ginamit po na comparison. Unang comparison, kabola, na ginamit o narinig natin is regarding Kalian Chongson, no? So, inahalin tulad siya ni Belga, kabola, kay Rudy Haltfield. And of course, ginamit na natin yung comparison na yan. Kasi nga, he's an energetic player and yung pagkamaskulado niya kasi, parang ganun yung pagkamaskulado dati ni Haltfield, kabola. And ito naman si Coaching Gyo, medyo kakaiba. Ginamit niyang comparison, kabola, is ito mo si Gabe Norwood. Sa napanood natin sa Strong Group, sa mga napanood ko pong game, yes, Chongson is quite adept in defending, especially in team defense, kabola. So, pero I'm not pretty sure that he can be as good defensively as Norwood, kabola. And I doubt that he can be as good as Norwood in terms of playmaking. So, with that though, maybe talagang nasa gitna lang siya ng Norwood at saka ito nga pong si Hatfield. So, let us watch, diba? That makes him a very, very interesting player to watch out for. Now, ito na, si RJ Abarientos naman, kabola, ito naman si Al Francis Chua yung nabigyan ng comparison. Binigyan ng comparison is, wala na pong iba, kundi po itong si L.A. Tenorio, kabola. So, bakit nga ba itong si L.A. Tenorio? Diba? The great
LA Tenorio ang binigay niya pong comparison. So, ang explanation lang naman po niya is straight to the point. Alam niyo naman po itong si Al Francis Chewy, straight to the point to. Pag nagbibigay po ng rason. Yung pagkakumpiyansa niya, siya pa lang ang nakita kong ganon. Pero yung pagsasabi niya na hindi kaya natin to, yung ganito, parang si LA Tenorio, sabi niya. So, LA Tenorio, other than what he can do on the court, Kabola, he's also known as a leader. At mukhang yun yung nakikita niya kay RJ, Kabola. Pero mind you, of course, leadership, hindi eh. I mean, LA kasi, Kabola, binild up na niya yung image na yun sa UAAP. Si RJ kasi, wala siya na build up na gano'n na image eh. So, if he wants to go that way or he wants to reach that point of a leader, Kabola, in the PBA, sa PBA siya magsisimula in building up that image, Kabola. In terms of play, medyo may similarities kasi long range sniper din si RJ, Kabola, and of course may pagkamaliit din tulad ni LA Tenorio. Pero overall, of course, if RJ can be as good as LA, that will mean that that number 3 pick is worth it for Ginebra, Kabola. Kabola, sa bagay mo, LA Tenorio 2.0 nga ba itong sa Barrientos? Comment lang po sa baba.